Carlos at Diana, alala mo ba nitong huling State of the Nation address ni Pangulong Aquino ay nagdeklara nga siya na kailangan ng taasan ang contribution rate dito sa SSS. Para rin in the future ay maging mas malaki rin yung mga benepisyong tinatanggap ng ating mga SSS members. So para pag-usapan yan at busisiin kung paano nga ba ito gagawin ng SSS, makakasama natin ngayong umaga. Of course, JC, sobrang mapalad natin this morning dahil makakasama natin mismo ang presidente ng SSS. At yan si President Emil De Quiros Jr., ang ating SSS President at CEO. Magandang umaga. Good morning, sir. Good morning, JC and Dayan. Sir, ito nga po, umpisa na natin na mainit yung ito nga balita na dapat daw itaas itong SSS monthly contribution. Maaari niyo po bang explika, lalo na dun sa mga SSS members ngayon, kung bakit kailangan at bakit importante na taasan po ito? Well, nag-umpisa yan doon sa tinatawag natin unfunded liability. No? Pag kinumpara kasi natin yung total contribution na binibigay ng isang membro versus yung kanyang beneficio at the end. No? Kung titignan natin yung 10 years contribution ng isang maximum na nagko-contribute versus yung kanyang beneficio, yung sickness allowance, kung maternity allowance, kung babae, saka yung pension, ang multiplier is 6 times, which means for every 1 peso na kino-contribute ng membro, 6 pesos yung natatanggap niyang beneficio over the life, no, hanggang pag nagpe-pension siya. Kino-consider lang namin na 10 years na kukunin niya yung pension. So kung mas matagal yung buhay niya, mas mahaba pa yan. No? So pag nakita mo yung kumpara na yun, saan namin kukunin yung 5 pesos na difference? No? So yun yung nagkikreate ng tinatawag natin unfunded liability. Of course, pag mas malaki na yung pondo ng institusyon, kaya na niya i-generate yung income para matakpan yung gap na yan. But so far, at this point in time, hindi pa ganun kalaki yung pondo ng SSS. No? So yung gap na yan, kailangan mapagpondohan. So yun na nagkikreate ng unfunded liability. Nga yung binanggit ni Presidente na kung i-suma total mo sa lahat ng mga membro namin, umabot ng 1.1 trillion pesos. No? And hindi pwedeng tuloy-tuloy yung yung institution na may unfunded liability na ganun kalaki. So, kailangan natin bawasan yung unfunded liability. At ang mekanismo dyan, yung pagtaas ng contribution rate. No? Meron ba tayo, sir, figures kunyari sa kung ilan yung mga nagiging contributors, mula sa mga nagiging contributors, yung mga nagiging pensioners din, at kung ilan nga ba yung benefits from this? Kasi dito natin makikita kung gaano nga ba kalaki talaga, no, sir, yung gap between itong unfunded liabilities and yung actual contributions. Okay. Ang total regular active paying members namin is about 11 million members. No? 11 million. Ang total pensioner is only 1.6 million. Okay. So yun yung statistics as of today. At hindi, sir, naku-cover noong contributions na itong mga members, itong unfunded liabilities nga. Hindi kaya. Kasi for every member na pumapasok, talaga merong unfunded liability. Kasi for every peso, based on the contribution na 10.4%, for every 1 peso na kinocontribute, 6 pesos yung nakukuha niya. So talagang kailangan mo i-breach yun. And the only way to breach it is to bring up your contribution rate. No? Alright. So, sir, sa kasalukuyan, ano po ang contribution rate ng SSS ngayon at gaano po kalaki ang itataas po nito under po sa panukala ng SSS? Ngayon, ang contribution rate namin is 10.4%. Ang proposal namin ay iakyat ito to 11%. No? So, 0.6. At sa peso terms, sir, mga magkano kaya ito? Sa maximum contribution, ang base is 15,000. Yung maximum ngayon, 1,560 dati ang contribution amount niya, aakyat ng 90 pesos. No? Of course, kung employed yung membro, paghahatian ng employer sa ka-employee yung 90 pesos per month. Ng 50-50, sir. 50-50 ang proposal namin. So actually, Dayan, no, medyo maliit lang naman. No? Hindi naman ganun kalaki. No? Parang 45 pesos lang talaga para sa isang empleyado. No? At we're expecting, sir, na mabibridge nito ang gap, or this is just the first of the reforms na kailangan? This is the first step. No? Kasi ang kung talagang gusto mong gawing international standard yung pension system na 70 years yung buhay,
kailangan 14% yung contribution rate. Yan ang estimate namin. So ngayon, 11%, medyo malayo pa tayo doon sa 14%. Ang gusto lang namin gawin, maintindihan ng taong bayan na merong itong unfunded liability na issue at dahan-dahan natin kailangan ayusin yun. No? Hindi naman pwede natin biglain. Right. So ito pala is to actually, JC, lengthen the fund life ng SSS to, siguro kung kailangan ng 75 years, kailangan talagang itaas yung monthly contribution rate ng bawat miyembro. Siguro we're looking at siguro hanggang 2039 to 2046. 2039 ang estimate ng buhay ng SSS nung 2007 actuarial study. So, kung 2039 ngayon, 2013 tayo, so 26 years yung buhay ngayon ng SSS. International standard is normally 70 years para maging, kumbaga, perpetuity yung yung pondo. Kung sabihin, kayang-kaya niyang isuporta yung mababawasan yung gap. Kasi nakakatakot bigla yan, 26 years na lang pala. Paano yung pension natin na yan? So, Hindi, tsaka diba, sabi ko naman sa'yo, nakakatanggap din yun. So otherwise talaga, no, kapag Kailangan hindi talaga. taasan yung contribution pala, walang benefits na makukuha dahil hindi enough yung fund to, as Sir Emil said, no, to perpetuate itself. Hindi naman sa walang benepisyo kasi based on our charter, government guarantees the benefit. Alright. No? So, technically, lahat ng membro magkakaroon pa rin ng benepisyo except magkakaroon ng drain sa sa pondo ng gobyerno yun. Kung sakali lang siguro in the future, sir, wala nang makakapasok na members. Ganun. Okay, so meron naman pala. Sure tayo. Oo, Dayan. sure naman. Huwag tayong kabahan. Pero ito, sir, gusto namin malaman yung kaibahan ng contribution sa SSS at saka dito sa GSIS naman po. Okay, yung GSIS na government sector, ang contribution rate is 21%. Saka wala silang ceiling sa amount. No? So, kagaya ng SSS, kami 15,000 ang maximum ceiling namin. Ang GSIS, walang ceiling yon. So, kung ano yung sweldo mo, kung 50,000 or 100,000, yun ang base ng contribution rate. So, mas malaki ang contribution na binibigay ng membro ng GSIS. 9% yung employee, 12% yung government. Pero, sir, nung nilabas nyo itong panukala na to, I'm sure, marami po bang umalma ng mga SSS members or wala naman po kayong any negative feedback na narinig? Magmula nung inumpisa namin yung plano nitong sa aming reform agenda, ang ginawa namin, nagkaroon kami ng dialogue sa iba-ibang sektor. No? Kinausap namin yung employer sector, kinausap din namin yung mga labor unions, para naman ma-explain namin kung bakit natin kailangan gawin. No? At so far, we've gotten their support. No? Alright. Sa ngayon, sir, ano pa po bang inaantay ng SSS para ma-push na itong pagtaas ng monthly contribution? Well, inaantay lang namin ngayon yung formal approval ng Office of the President. Nandun na yun, nakapag-meeting kami last week sa kanya uli. At mukhang maganda naman ang usapan namin at inaantay na lang namin yung formal approval. Sir Emil, nabanggit ninyo kanina yung etong salary ceiling ng SSS. Are we looking at restructuring this as well? Kasi 15,000 yung maximum, parang medyo hindi na siya akma sa mga sweldo ngayon ng mga tao. Correct. Ang proposal namin dito sa reform agenda is to bring it up to 16,000. Okay. Ang balak ho namin sana 20,000, pero nung sa mga iba-ibang sektor, sabi nila masyadong mabilis yung kung from 15,000 to 20,000. So sabi namin, sige, umpisan lang natin ng 16 na muna. Right. So we're taking small steps towards eventually reforming Oo, yan. kasi wag naman agad-agad. Yung drastic yung syempre mahirapan din yung mga miyembro. Pero sir, upon siguro kapag pagka-approve po, kapag nag-go signal na po yung ating Pangulo na ito na nga ay pwede nang itaas, paano po yung magiging mangyayari? Paano po yung siguro proseso ng SSS para dito? Ang critical niyan yung information campaign. Kaya nga iniisip namin dyan, even pagka nabigyan kami ng approval, it will take us more or less mga 2-3 months to prepare. Kasi we need to inform the employers,
we need to inform yung mga voluntary members na kagaya nyo. Lalo-lalo na yung sa OFW, sa abroad, kasi we've been encouraging them to go back and become active members. So, kailangan namin ma-inform sila at ayusin yung sistema namin also. No? Sa tansya ninyo, Sir Emil, mga kailan kaya ito maaprubahan ni Pangulo? I think we should be able to get the approval very soon within this month. And Okay. kuha namin yan this month. We're looking at para mas maayos yung scheduling. Siguro maybe baka January na namin. Umpisa ng January next year. January 2014. Yes. And Sir Emil, actually, iniisip ko, nabanggitin nyo kanina yung 90 pesos no, para sa maximum salary. Yung iniisip ko naman, paano kaya yung mga nasa minimum wage earners? Mga magkano kaya yon, Sir Emil, yung itataas nila? Sa 8,000, mga nasa ano lang yun 0.6, mga 40 pesos lang yun. 40 pesos. So parang 20 pesos lang para sa isang empleyado. Not bad. Pwede na rin yung ganun. Pero maliban po, sir, dito sa pagtaas ng monthly contribution rate, ano pa po ba yung ibang ginagawa ng SSS na reforma para matugunan ito pong problema na unfunded liability? In-improve namin yung tinatawag naming coverage. No? Nag-create kami ng separate group para ma-focus dun sa mga malalaking employers. No? At ngayon, maganda nga ang coverage experience namin at nakapag-collecta ng mga delinquent accounts sa mga 75 billion yung nakolekta doon. Kasi nakafocus na ngayon yung isang grupo doon sa mga large employers. No? So yung mga branches ngayon, hindi sila doon sa malalaki, doon na sila sa mga accounts nila. No? Pangalawa, yung aming pag-cover ng informal sector. No? So may mga initiatives kami doon, yung tinatawag namin Alcansya program. We're offering and bringing closer to the different informal sectors yung SSS, like yung mga TODA, tricycle, farm market vendors, even mga jail inmates na may livelihood, binibigay namin. So matataas yung coverage ng SSS. No? At in-improve rin ho namin yung compliance sa tinatawag naming annual confirmation of pensioners. Yung mga pensioners namin, we require them every year to go to the branch or pumunta sa bangko na kung saan nila kinukuha yung pension para sabihin lang nabuhay pa sila. So nakapag-cancel na kami ng a good number, over 2,000 of these accounts na talaga nakita namin wala na sila, patay na sila. So hindi na kailangan tumanggap ng pension. How about, sir, sa investments naman ng SSS? Are we looking at improving this as well to get more income from para doon sa ating SSS fund? We're very happy to say na yung aming yield sa investments namin we're generating over the last 3 administrasyon, mga between 8 to 9%. No? Alright. If you compare that dun sa yield na makukuha nyo ngayon sa investments sa mga government securities, mga 5% lang, 7 years and 10 years. No? So, naayos namin na naglalaro rin kami, nagtitrade kami sa equity market. So, yun nag-i-improve yung aming yield. No? So ayan, JC, nakita naman natin yung pagpapaigting at pagpapaganda ng mga programa pa ng SSS para dun sa mga kanilang miyembro. So siguro ngayon, hingan na lang natin ng last message ang ating president ng SSS. Well, ang message ko lang ay magandang programa ng SSS. Kailangan lang natin ayusin ang institusyon. At itong reform na agenda namin ay para humaba ang buhay ng SSS, pabutihin ang benefit structure sa mga future pensioners, at eventually mabibigyan rin na mas magandang benepisyo yung mga existing pensioners. Actually, sir, sorry, nabanggit na rin kasi ni Sir Emil, yung sa benefit structure nga nitong mga SSS pensioners natin, mga gaano kalaki ba, sir, yung magiging increase sa benefits? Sa existing, ang proposal namin, bigyan at least ng 5%. Alright. Okay, maraming salamat, sir. Yan po ang ating SSS President, Chief Executive Officer Emil De Quiros Jr. Thank you so much, Maraming sir, salamat. for joining us this morning. Thank you.